DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Martes tayo ngayon, ika-13 ng Enero 2026. Sa ulo ng ating mga balita, kaalyado ng mga Duterte sa Kamara utak sa planong impeachment laban sa Pangulong BBM. PRC binawi ng lisensya ni ating DPWH Engineer Henry Alcantara dahil sa kinasasangkutang flood control scandal. Malawakang rehabilitasyon ikinasalaman ng DPWH sa Maharlika Highway sa Luzon, Visayas at Mindanao. DA inaprobahan na ang pag-i-export ng 100,000 metriko tonelada ng asukal sa Estados Unidos. Nasawi sa gumuhong landfill sa Cebu, umakyat na sa 10. Tatlong weather systems magpapaulan naman sa malaking bahagi ng Luzon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, tatlong weather systems ang magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon ngayong araw. Ayon sa pag-asa, ang shear line ay siya magdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Katulad na panahon naman ang mararanasan sa Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, epekto pa rin ng easterlies. Ang natitirang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, inaasahang makakaranas na maulap na kalangitan, may mahinang pag-ulan, epekto naman ng northeast monsoon o amihan. Sinabi ni Charmaine Barilla ng Pag-asa, apektado rin ng amihan ang buong Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, kung saan inaasahan ang maulap na kalangitan at may pulupulong pagulan. Sinabi pa ni Barilla, umiiral din ang easterly sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. Nagdudulot naman ito ng manakanakang pagulan, pagkulog at pagkidlat. Ito naman po ang inaasahang agdawat ng temperatura sa iba't ibang mga lugar ngayong Martes at 13 ng Enero. Metro Manila, medyo malamig, 23 to 31 degrees Celsius. Mas malamig sa Baguio, 13 to 24 degrees Celsius. Sa Lawag City, malamig din, 18 to 31 degrees Celsius. Tuguegarao, 20 to 26. Legazpi, 22 to 30. Sa Puerto Princesa, 25 to 31. Tagaytay, 20 to 29 degrees Celsius. Kalayaan Island, 24 to 28 degrees Celsius. Igandra sa Iloilo ba? Iloilo City 24 to 31 degrees Celsius. May buntag sa mga tigpaminaw nato sa Sugbo, sa Cebu 24 to 31 degrees Celsius. Tacloban 24 to 31. Sa Cagayan de Oro 22 to 30 degrees Celsius. Zamboanga City 24 to 34, mainit. At Davao City mas mainit, 25 to 33 degrees Celsius. Umakyat na sa 10 bilang ng mga nasawi sa gumuhong bundok ng basura sa Binaliw Landfill sa Cebu City matapos ma-recover ang 2 pang bangkay sa gitna ng isinasagawang search and rescue operations. Patuloy naman pinaghahanap ang 26 na iba pang nawawala kasunod ng malagim na paggawa ng landfill sa barangay Binaliw. Kabilang sa nasawi si James Carl Andrino, 26, supervisor ng pribadong landfill site, na nakatagdasa ng magtrabaho sa ibang bansa at hinihintay na lamang matapos ang proseso ng kanyang mga papeles. Isa pang nasawi si Rowena Ranido. Buhay pa nang matagpuan ng mga rescuer, ngunit hindi kaagad ito nailabas kaya't binawian din ang buhay kinalaunan. Ayon kay City Councilor Dave Tumulak, nagpapatuloy ang search and rescue mission habang may mga senyales pa ng buhay sa mga gumuhong landfill. Sinabi pa ni Councilor Tumulak, may mga structural beam na nakaharang kasi sa lugar kaya't gumamit na ang mga rescuer ng angkop na kagamitan upang maalis ang sagabal sa operasyon. Pinatawa naman ang cease and desist order ng Department of Environment and Natural Resources Central Visayas ang Prime Integrated Waste Solution, ang operator ng gumuhong landfill sa Binaliw, Cebu City. Bunsod nito, tigil na ang operasyon ng naturang waste landfill para bigyan daan ang sinasagawang search, rescue, retrieval at cleanup operations.
Pinahaharap din ng DNR Region 7 ang naturang kumpanya sa isang technical conference para mailatag ang malitalya ng operasyon nito at magsumite ng compliance plan sa loob ng 70 araw. Sa pinakahuling ulat, 10 na nga ang nasasawi dahil sa pagguho ng bundok ng basura sa naturang landfill. 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Nakapagtala na ang Department of Health ng 63 kaso ng super flu sa bansa. Ayon sa spokesperson ng Department of Health na si Assistant Secretary Albert Domingo, batay itong sa manakalap nilang datos hanggang noong buwan ng Disyembre. Gigit ni Domingo, lahat ng na-monitor nilang tinamaan ng super flu ay buhay naman at gumaling na. Sa ngayon, hinihintay na lamang niya ng kagawaran kung meron pang mga bagong aktibong kaso ng naturang sakit. Dilinawan ng tagapagsalita na walang napapaulat na namatay dahil sa tinatawag na super flu. Paliwanag ni Domingo, ang naturang virus ay hindi naman bago at sa katunayan, hindi rin naiiba ang sintomas nito sa pangkaraniwang naturang kaso, kaya walang dapat ika-alarma ang publiko. Yun nga lang, medyo may katagalan bago ho gumaling ha. Yung normal na after 1 week gumagaling ang ubot sipon dito ho sa super flu mahigit 2 linggo na. Iba nga 1 buwan na, hanggang ngayon kahol pa rin ang kahol. Umapila naman ang public health expert na si Dr. Tony Lechon sa Department of Health magkaroon na ng monitoring o tamang pagtatala ng mga posibleng tinamaan ng super flu. Pamanayam ng DZRH at radyo natin, isinisisi ni Lechon sa super flu ang pagsipa ng bilang ng kaso ng pneumonia sa bansa. Ayon kay Lechon, kung merong na-monitor lalo na sa mga ospital, mas madaling matutukoy kung alin lugar ang pinasok na ng anyay mutation ng ordinaryong flu. Tawag na nito, pinayuhan ng doktor ang publiko na ugaliin ang pagsusuot ng face mask, maghugas ng kamay, magpabakuna para makaiwan sa mga pagkahawa sa super flu. Pero ako, I would encourage everyone to wear face mask muna to protect yourself. Kasi if you protect yourself, you protect your family. Yes. Yes. Ganun Right. po yun eh. Oh, you protect yourself, you protect your family, and you protect the people around you. Pinawin ng Private Hospitals Association of the Philippines ang pangamba ng publiko sa super flu. Ayon kay PAPI President Dr. Jose Rene Magrano, pareho lamang ng sintomas ito ang pangkaraniwang natrangkaso. Ngayon man tinawagan niya itong super flu dahil sa bilis nitong makahawa at matagal gumaling. Iginit pa ni Dr. Legrano, wala pa naman silang naitatalang pagtaas ng bilang ng mga nauospital dahil sa flu-like illnesses. Actually, so far naman ay sa bagay kasi hindi mo agad masasabi super flu yan, ano? Kasi pag sinabi mo super flu, kailangan, alam mo yung train ng flu na yun, ng trangkaso. Yung dating naman sa atin, hindi naman natin kayang anuhin yun na ito ba super flu o hindi. Kasi pare-pareho naman ang sintomas, yun din. Yung nga lang, itong super flu, tinatawag natin, ay mabilis makahawa. Kaya po, yun ang sinasabi na super. Actually, may mga nakakonfine, pero wala tayong report na talagang dumadami. Magandang umaga, Pilipinas! Wala daw report na dumadami. Kaliwat ka na ng kahol, Dok. Mahiwagang tunog! Sige, habang iniintay natin ang hiwaga tungkol, nagdi-denial pa si tayo sa totoo lang, hindi naman nakamamatay. Kaya lang, yung tagal ng pagaling nito at maaaring mag-trigger nga po ng pneumonia. No, ha? Doon sa pulmonya, pagka nagkaroon ng komplikasyon, doon medyo natitigok. Ha? Dito muna tayo sa ating mahiwagang tunog. Ang balon ngayon ng ating mahiwagang tunog ay 3,000 piso. Basta gawa sa aluminum yan. Parehong gawa sa aluminum.
Madalas na ginagawa natin yan, madalas na may gumagawa niyan, hindi natin ha, madalas may gumagawa niyan madaling araw, hindi naman madaling araw, umaga, umaga, pero pwede rin anytime in the day ha. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6.5, sundin po ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Sabi ko nga ho sa inyo, social kami. Ang tabo namin sa bahay ay gawa din sa aluminum. Oh, di ba? May brand pa yon, ha? Oh, brand ng gatas. Lahat pala ng gatas. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan ha, kaya habang naglalaba gamit ang Pride, sagutin ho ang ating mahiwagang tanong. Mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today ha? Kunuto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and 7-on cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga sa mga taga San Isidro, Nueva Ecija. Naimbag na bigat sa mga taga San Mateo, Isabela. Ma'am Evan lang, kumusta kayo dyan sa Las Vegas, ha? Sa mga taga Calamba, good morning. Sa mga taga New Jersey, good morning. At sa mga suki natin sa iba't ibang panig po ng Asia, lalo-lalo na yung mga nandyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau, Ohio ko sa mga suki natin dyan sa Japan. Balik na tayo sa mga balita. Isa pa tayo, 2 sugatan sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Urdaneta City. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, RS38, Masantos, Yakbasani, tsaka Emin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng 61 anyos na lolo matapos masangkot ng minamaneho niyang motorsiklo sa head-on collision sa Barangay Road ng Barangay Kabaruan, Urdaneta City. Batay sa ulat ni Urdaneta City Chief of Police Lieutenant Colonel Renan T. Pitpitan, nangyari ang aksidente alas 6:30 ng gabi sa nasabing lugar kung saan sakay ng kanyang motorsiklo ang biktima at binabagtas ang north direction. Pagdating sa lugar ng aksidente, nakabanggaan ito ang kasalubong ng motorsiklo na minamaneho na isang 22 anyos na binata ang kasang 19 anyos na dalaga, kapwa residente ng Urdaneta City. Nagtamo ng malubang sugat sa kanilang katawan ng 3 at nadalagad ng CDRMO sa Urdaneta City District Hospital kung saan idiniklarang dead on arrival ng attending physician ng 61 anyos na lolo, habang ang magkaangkas na binata at dalaga patuloy pang nilalapatan ng lunas ng mga doktor sa nabanggit na paggamutan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RS38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Magandang umaga din sa mga taga-Indang, Cavite. Mercy Roger dyan po sa Belgium, good morning. Inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang all-gender help desk nito. Dinisenyo bilang isang one-stop support system upang tulungan ang mga empleyado na may gender-based concern. Ayon sa PAGCOR, ang bagong help desk sa isang enhanced version o pinahusay na bersyon ng dating women's help desk. Nag-aalok ito ng isang ligtas at confidential space kung saan maaaring maghayag ng hinaing o humingi ng konsultasyon ng mga empleyado nang walang dapat na ikatakot. Ang pag-access sa help desk ay maaaring maging daan para humingi ng tulong para sa legal na assistance ng mga empleyado, gayon din ang psychological support referral at assistance sa pagpapile ng administrative complaints. Sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Altenco, ang help desk ay nagtatampok ng isang unified multi-platform system ng komunikasyon. Kinabibilangan ito ng single contact number, isang official Facebook page, isang standard complaint form na may QR code, at may tanggapan din sa corporate office ng PAGCOR sa Pasay. Pinalawak din ayon kay Chairman Tenco ang saklaw ng help desk upang masakop ang mga kaso ng karahasan batay sa kasarian. Dati kasi nagrereklamo lang mga kababaihan. Paano nga naman yung mga lalaking na haharas naman ng kanilang mga kasamang nasa third sex? Higit sa 9 million pesos na lagaan ng tanim na marijuana winasak ng mga otoridad sa Kibungan, Benguet. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ng Bagdebigat, Romy. Higit sa 4 na milyong piso ang halaga ng tanim na marijuana
ang nadiskubre at sinunog ng mga otoridad sa mga serye ng marijuana eradication operation sa lalawigan ng Benguet. Ayon sa ulat mula sa Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, siyam na plantasyon na marijuana kung saan natagpuan ang 17,450 fully grown marijuana plants at 5,000 gramo ng dried marijuana leaves na may kabuang standard drug price na 4,090,000 pesos ang nadiskubre sa Barangay Takadang at Barangay Poblacion, Kibungan, Benguet. Ang nasabing operasyon ay naging matagumpay dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba mula sa First Benguet Provincial Mobile Force Company, Gibungan Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit at Provincial Intelligence Unit ng Benguet PNP, Regional Intelligence Division ng ProCar, Regional Intelligence 14 at Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera. Lahat ang nadiskubring tanim na marijuana ay agad na sinunog ng mga operatiba. Patuloy naman ang pagsasagawa ng investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon sa mga kalapit na lugar at ang responsable sa pagtatanim nito. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Justegina. Maganda umaga, Pilipinas! Naimbag na bigat din sa mga suki natin dyan sa Hawaii. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa San Diego, California. Ay sa mga taga-Kidapawan City, magandang umaga. Sinibak na sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental, si Police Colonel Crisente Tiguelo. Matapos ang pamamaril ng isang police surgeon sa 3 nitong kabaro at isang babaeng sibilyan sa Sibulan. Ayon kay Brigadier General Randall Tuanyo, tagapagsalita ng PNP, si Tigualo ay pinalitan ni Police Colonel Lito Patay, epektibo kahapon. Kinumpirma ito ni Tuanyo kasabay ng babala ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates sa lahat ng unit commander na hindi nadidisiplina ang kanilang hanay. Pansamantala na umupo yung kanilang Deputy Regional Director for Operation na si Police Colonel Lito Patay upang mag-oversee o mag-takeover sa nasabing municipal station. Samantala, sinimak din ang Deputy Chief of Police ng Sibulan dahil sa maling report na rumisponde ang mga biktima ng mangyaring naturang insidente. Ito'y makarang madiskubre na kainuman pala mismo ng suspect ang nasawing pulis. Kabilang ang kanilang hepe nang maganap ang pamamaril. So yung naunang report na sinasabing nabaril ito sa loob ng sasakyan matapos maaresto yung police sergeant, hindi pala totoo. Ayan, pinagtangkang pagtakpan ho yung krimen, yung nangyaring insidente. Ayan, damay kayo. Umarap na sa LTO ang transport vlogger na si James Dicken kasama ang kanyang anak na kumakaharap ng traffic violation. Sinamahan ni James ang kanyang 19 anyos na anak para magpaliwanag sa ahensya matapos tumawid sa double solid lane ng Skyway. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, malinaw, universal at striktong traffic rule ang pagtawid sa double solid lane at nagmamaneho ng hindi rehistradong sasakyan ang anak ng vlogger kaya't ito'y tinikitan. Paglilinaw naman nila Lacanilao, administrative violation lamang ang reckless driving at hindi krimen. Samantala, sa isang post online, sinabi naman ng vlogger anuman ang resulta ng investigasyon, nagpapasalamat siyang nasaksihan ang kanyang anak, ang due process at ang halaga ng naturang hakbang sa lipunan. Maganda umaga, Pilipinas! Wild grass fire sumiklab sa Palawpao Mountain sa Manolo Portage, Bukidnon. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaykumasalam ko yang Angel. Kasalukuyang minomonitor ng mga kinaukulan ang wild grass fire na kumakalat sa malawak na bahagi ng Palawpao Mountains ng Sumilaw, Bukidnon. Sa report mula sa Bureau of Fire, alas 5 ng hapon kahapon nagsimula ang apoy na mabilis na kumalat. Kagabi, pahirapan pa rin umano ang pag-apula ng apoy dahil sa lokasyon na malayo sa kalsada.
Maliban sa mga nakaabang na fire trucks, tulong-tulong ang lahat ng mga residenteng malapit sa lugar sa anumang paraang maapula ang apoy. Ang Mount Palaupaw ay isa sa mga mountain climber destination na may taas na 836 feet above sea level sa Sitio Palaupaw, Manolo Portich sa probinsya ng Bukidnon. Ongoing ang investigation sa kung saang bahagi at anong pinagmula ng apoy. Patuloy ding inaalam ng mga kinaukulan kung may mga na-trap bang hikers sa loob habang inaapula ang wildgrass fire. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas! Sukran Jun, maraming salamat. 26 na makalipas ang alas 4. Umabot sa 66.7 milyon ang bilang ng mga pasaherong na serbisyohan ng EDSA Bus Carousel noong nakarang taon. Sa datos ng Department of Transportation, mas mataas ito ng 3 milyon kumpara sa dami ng mga pasaherong sumakay dito noong 2024. Pagtitiyak naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, ipagpapatuloy nila ang pagsasaayos at modernization ng EDSA Busway para sa ikagagaan ng biyahe ng mga commuter. Kabilangan niya sa mga ito ang modernisasyon ng Kamuning Busway Station at ang pagtatayo ng 3 bagong stasyon ng busway. Mahigit naman sa 114 million pesos na halaga ng hinihinalang ilegal na droga na nakatago sa malachite stones mula Congo ang naharang ng mga tauhan ng Bureau of Customs at mga otoridad sa Ninoy Aquino International Airport. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, idineklarang malachite stone ang kargamento pero nang sumalang sa X-ray inspection, nakita ang kadudadudang imahe kaya't isinailalim ito sa masusing inspeksyon. Dito na tumambad sa mga otoridad ang halos 17 kilos ng hinihinalang illegal drugs na nakalagay sa 4 na kahon nakasalid sa loob ng tila batong kulay berde. Na-turn over na ng mga otoridad ang kontrabando sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, pati na rin ang mga individual na dawit sa naturang kontrabando. Nahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Pinangunahan ni Customs Deputy Collector dyan po sa Pier Cargo, Dr. Yeye Manawis ang naturang operasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, 3 drug personalities na aresto naman ng mga polis sa Eastern Visayas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. 3 drug personality na aresto ng kapulisan sa Eastern Visayas. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Capoy. Kinilala ni General Capoy ang mga sospek na sina alias Alan 51 anyos, residente ng Kabugayang Biliran, rank number 10 na Regional Priority Target List na kumpiska sa kanya ang pinaghinalaang shabu nagkakalagang mahigit 13,000 pesos. Sa Southern Leyte naman, aresto si alias Paul, isang street-level individual, 24 anyos, residente ng Buntok, Southern Leyte na kumpiska sa kanya ang pinaginilaang shabu nagkakalagang 37,000 pesos at buy-bust money. Sa Catbalogan City, aresto naman si alias Noel High Value Individual, 42 anyos, empleyado ng gobyerno, residente ng naturang syudad na kumpiskang shabu nagkakalagang mahigit 32,000 pesos. Ang mga sospek ngayon nasa kustodiya ng kapulisan at naharap na sa kaso laban sa pagbinta at posisyon ng ilegal na droga. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Ayun, hindi pala malachite yun, malachite o malachite. Crystals. Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Social Welfare Secretary Rex Gatchalian bilang mga caretaker ng bansa habang siya'y nasa labas ng bansa. Inanunsyo ito ng Malacanang kahapon kasabay ng pag-alis ng Pangulo patungong Abu Dhabi para sa isang working visit hanggang bukas Enero 14. Ayon kay Palace Press Officer Clay Castro, isa sa mga agenda ng Pangulong BBM sa kanyang biyahe ang paglagda sa Economic Partnership Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng UAE
and din ang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Ang pagbisita ng Presidente sa UAE kasunod naman ang imbitasyon sa kanya ni President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ay, sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan, magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Wanted person sa kasong robbery sa Pilar, Bataan, nagtago sa bayan ng Orani, arestado. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Matagumpay na naaresto ng Pilar Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Larry Valencia ang isang wanted person na nagtago sa barangay Doña Bayan ng Orani, Bataan. Ang suspect na tinatayang 40 anyos at residente ng Barangay Santa Rosa, Pilar, Bataan ay inaresto bandang alas 4 ng hapon kahapon matapos isilbi ang warrant of arrest kaugnay ng kasong robbery. Ang warrant ay inisyu ni Honorable Francis Abilin Biheno, Gallega Vargas, presiding judge ng RTC Branch 92 Balanga City, Bataan dahil sa paglabag sa Article 293 ng Revised Penal Code na may inirekomendang piyansang 72,000 piso. Agad namang ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Miranda Doctrine. Napag-alaman din kabilang siya sa Station Unified Drug Watch List at saklaw ng Target Intelligence Packet ng Police Regional Office 3. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paawa kay Kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Inuprobahan ng Department of Agriculture ang plano ng Sugar Regulatory Administration o SRA na mag-export ng 100,000 metric tons ng raw sugar sa Estados Unidos bilang hakbang upang mabawasan ang supply ng raw sugar sa loob ng bansa. Ito daw po ay dulot naman ng humigit kumulang 130,000 metric tons na pagtaas ng produksyon ng lokal na mga magsasaka noong nakaraang ani at upang makatulong din na maiangat ang humihinang farm gate prices. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiloral Jr., ang paglalaan ng bahagi ng ani para sa export sa ilalim ng US tariff rate quota ay makatutulong para mabawasan ang sobrang supply ng raw sugar at maibsan ang pagbaba ng presyo na nagpapatuloy sa pagpapahirap sa mga producer kabilang na sa mga magsasaka. At ito ay unang hakbangin pa lamang na gagawin ho ng DA. Sinabi po ni Secretary Laurel, mag-export tayo ng raw sugar sa ilalim ng US quota system sa lalong madaling panahon. Kasabay ng export plan ay ang pagpapalawig ng DA at ng SRA sa import freeze ng asukal hanggang Disyembre ng taong ito bilang patuloy na produksyon sa mga lokal na producer habang gumaganda din ang produksyon ng raw sugar at nananatiling mataas ang inventaryo. Ganyan sa kabila ng pinalawig na import freeze, mananatiling mahina ang lokal na presyo ng asukal. Ang import quota ng US ay naunang itinakda sa humigit kumulang 143,000 metric tons. Sumalit ang available na alokasyon ngayong season ay unti-unting ibinaba ng US refiners sa 100,000 tons dahil naman sa pagkaantala ng desisyon ng bansa na lumakhok sa pagpapadala ng export. Maganda umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 4 na umaga. Number 1. NBC Million. Tumutok
sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. Tapos na ang Pasko at bagong taon, pero tuloy pa rin ho ang pamimigay natin ng regalo paghahanda sa Pasko 2026. Kita nyo naman ganyan kita advance. Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nandyan sa barangay San Jose, Mandaluyong City. Ayan ha, barangay San Jose, Mandaluyong City. Hindi ko lang alam kung yan ba sa labas o sa loob. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ngayong araw ay corpulent. Corpulent. Corpulent sa Tagalog daw po mataba. Sa Ilocano, malukmig, nalukmig. At sa Waray, tambok. Ayan, may nga gan sa mga kauturan nga tambok. Hindi naman daw tambok yan, malusog lang. So, corpulent in Tagalog, mataba. In Ilocano, nalukmig. Maganda umaga, Pilipinas! Pero si Paulo Gumabaw, dahil hindi naman siya nalukmig, magkakaroon pa rin daw, handang magkaroon muli ng sexy scene. Abo! Ibabalita yan sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagkaroon ako ng chance na makausap si Paulo Gumabaw at mariin niyang sinabi sa atin na hulit una na raw niyang ginawa yung paghuhubad niya at pagpapakita ng kanyang pagkalalaki noong baguhan pa lang siya sa showbiz. Kung maaari nga raw sana ay ayaw niya nang maghubad ngayon. Pero, sabi niya, kung magandang script, maganda at magaling ang direktor, bakit ang hindi? Hanggang pagpapakita lang daw ng likod at hindi niya na ipakikita pa kailanman ang kanyang chairman. Kumbaga, ayon sa naturang binata, mas gusto daw niyang mag-level up naman ang kanyang pagiging aktor. Samantala, naikuwento nitong si Paulo na hindi sila nakadalaw ngayong Pasko sa ama niyang si Dennis Roldan. Pero gayunpaman, may communication naman daw sila ng kanyang ama at malaking bagay umano ang pagkakaroon ng isang ama na tulad ni Dennis sa kanya dahil bukod sa kinilala niyang tatay, ay may isa pa siyang tatay na nangangaral at nagbibigay ng tip kung paano magiging isang mahusay na aktor at nagbibigay payo sa kanya sa kung ano ang dapat gawin at di dapat gawin sa showbiz. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Sisimulan ngayon 2026 ng Department of Public Works and Highways ang malawakang rehabilitasyon ng Maharlika Highway hindi lamang sa Luzon, kundi maging sa Visayas at Mindanao. Inanunsyo ito ni Public Works Secretary Vince Dizon batay na rin sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyaking maayos at mabilis ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa buong bansa. Ayon kay Dizon, milyong motorista ang dumaraan sa Maharlika Highway mula Apari hanggang Mindanao. Ngunit marami sa mga bahagi nito ang sira-sira at nagdudulot ng matinding pagkaabala sa publiko. Kabilang sa mga ayusin na bahagi ng Maharlika Highway, ang MacArthur Highway, Quirino Highway at Andaya Highway. Ang dumadaan sa Maharlika Highway sa ng mga kababayan natin, milyon-milyon yan. Mula norte hanggang Mindanao. Mula Apari hanggang Mindanao. At yan is sira-sira. All over the country. Hindi lang sa Luzon, pati sa Visayas, pati sa Mindanao. At grabe ang kalbaryo, grabe ang hirap na dinaranas ng mga kababayan natin. Araw-araw, dahil sa ganyang sitwasyon ng Maharlika Highway. Aayusin natin itong Maharlika Highway, hindi lang sa Luzon, pati sa Mindanao, ay sa Visayas, lalo sa Samar, sa Leyte, at pati rin sa Mindanao. Mas paitingin pa ng DPWH ang pagsusuri sa mga infrastructure project ng pamahalaan para mawakasan na ang pag-aproba ng mga programang walang malinaw na plano. Hindi dumaan sa tamang proseso ng pag-endorso. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, makatutulong ito para mapigilan ang sistema ng palakasan sa pagpapatupad ng mga proyekto ng pamahalaan. Sinabi ni Dizon, kailangang may malinaw na plano ang bawat proyekto at aprobado ng lokal at regional development councils bago ito ponduhan. Tiniyag din ang kalihim na bibigyang prioridad ng ahensya
ang pagtapos sa mga kasalukuyang infra projects kaysa magdagdag ng mga bagong hindi naman na plano ng maayos. Sakit ng ulo ng mga kababayan natin ang mga sira-sirang mga tulay, sira-sirang mga kalye all over the country. Unfortunately, imbes na ito ang gawing priority nitong mga nakaraang taon, nakaraang dekada, na talagang ayusin ang mga sira-sirang mga kalye at sira-sirang mga tulay all over the country, kung saan napupunta ang pera ng DPWH. Na dapat ito talaga ang inuuna. So ang unang-unang magiging priority natin ngayong 2026 sa loob nitong bagong budget ay ang pag-aayos ng mga sira-sirang mga kalye at mga tulay all over the country. Pero Sek, ayusin nyo muna yung dupa ha. Baka wala kayong makuhang mga kontraktor doon sa mga lugar kung talagang 50% ang bagsak ng inyong unit price. Investigasyon sa flood control anomaly, kahit nakabakasyon ng Kongreso, dapat magtuloy. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa sa Aris 28. Raymond, good morning. May kapangyarihan ng Senate Blue Ribbon Committee na magpatawag ng pagdinig kahit nakabakasyon ng Kongreso. Ito ang deklarasyon ni Senate President Vicente Tito Soto III kasunod ng itinakdang hearing ni Senate President Pro Tempore at Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson, sa January 19, isang linggo bago magbabalik ang sesyon ng Kongreso sa January 26. Ayon kay Soto, maaaring magtawag ang chairman ng committee ng hearing kahit nakabakasyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso batay sa motu proprio powers nito. Kasunod ng anunsyo ng hearing ay sa January 19 ay kabilang sa mga ipatatawag sina dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na wala pang balita kung nakabalik na ng bansa, dating Congressman Saldico na pinaniniwalang nagtatago sa Europa, dating DepEd Undersecretary Traygib Olayfar at Maynard Ngo na konektado umano kay Senator Francis Chis Escudero. Sabi ni Lacson, sa oras na hindi sumipot ang mga ito, irerekomenda niya kay Senate President Tito Soto na maglabas ng warrant of arrest laban sa mga nasabing personalidad na isinasangkot sa flood control scandal. Ito si RH28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Raymond Dadpaas. Ay, sabi ni Ma'am Evan lang masyado daw pong malamig ngayon dyan po sa Las Vegas. Oy, good morning ho sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng kapuluan. Yun nga daw pong hindi naman mga sirang kalye, huwag nyo na sirain para i-repair lang. Ayusin nyo na lang yung mga sira. At sa mga pabiyahe pabalik ho ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong na imported at tsokolate, meron po tayong tangerine chocolate. Ito po'y produkto o brand ang mga magdiniyog sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawing lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tawag na ho kayo o mag-text na ho kayo sa 0919-095-5935. Suportahan po natin ang ating mga magsasaka, suportahan natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, sana po ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! May nahuli na si Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Mula po sa Barangay San Jose, Mandaluyong City, Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga Kuya Angel. Dito nga sa Barangay San Jose sa Mandaluyong City, nakita natin itong ating lucky winner ngayong umaga. Excuse me po. Pero eto muna, pakita muna natin kanyang pa-banner. May pa tarpaulin sila sa harap. Ayan, Ayan, pakiusap, huwag
paradahan at harap ng tindahan at pinto ng bahay. Hindi, ano yan? Hindi kayo marunong magbasa. Ayan. Ayan. Magbasa. So, yan ang patarpol. May palapid na pa. Sandali, may palapid na pa. Ayun po. Ayun. Pakiusap. Oo. Ito pa yung tinutulosan nyo ng kandila paggabi. Pakiusap, huwag pumarada sa harap ng bahay. Ay, bakit naman kasi paparadahan yung harap ng tindahan? Pambihira ang buhay naman. Kasi masikip yung Neptali Gonzales Street, kaya medyo nagpaparada yung mga sasakyan sa harap ng bahay. Umaga po, pangalan nyo? Lydia Vargas po. Ma'am Lydia. Nanay Lydia, Aling Lydia, kayo palagi nakatune in sa DZRH. Yes po, araw-araw. Ayan. Dahil yung kanyang radyo, asan yung radyo nyo, Nanay Lydia? Pakita, ayun, yung kanyang radyo. Wow! Oo. Nay, ang laki, di ba? Yan ba yung iniwan ni MacArthur? Ito ba yung iniwan ni MacArthur? Ay, hindi po. Nawala na yung iwan ni MacArthur. Kabibili pa lang yan. Dapat kayo bumili, magkakaroon kayo ng radyo. Nay, palagay ko. Nako po na kasi yung luma ko. Ilang years na yun. Nay, alam ko, yan po, galing kay Diego Silang. Yung totoo, galing kay... kita mo, sabi ko, galing... Hindi na kilala si Diego Silang, crush na yun dati. Naimbag na bigat na nanay. Yes po. Po, saan ho kayo sa Ilocos? Ay, hindi po ako... Ay, hindi po ako pure ako dito sa San Jose. Hindi. Probinsya. Pero anong probinsya Yes nyo? po. Anong probinsya ng mga Vargas? Mga Ilocos, Ilocano, mga Vargas Ay, hindi ko po alam eh. Hindi na? Sa asawa ko lang po yung Vargas. Asawa nyo. Sino ba si Vic? Opo. Artista yun nung araw. Baka akala ni Vic Limas yung tinutukoy natin, di, Vic Vargas. Sige, Nay. Sige, bigay mo na yung premyo, Sherwin. Dahil paborito mo, sino announcer tuwing umaga? Angelo Palmones. Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pesos para sa mami. Thank you po, Angelo Palmones. I love you. Nay, bakit ang dami mong radyo? Bakit ang dami niyang radyo doon sa may bandang likod? Ano yun? Hindi radyo yan. Hindi ba radyo yan? Oo, lagay ng itlog. O kasi tindahan. Kala ko radyo. Dahil kung talaga nakikinig ka sa DZRH, eto nanay, alam mo dapat yung ating word of the day para makoma ating DZRH mini component. Ano yung ating word of the day? Radyo. Hindi po, hindi radyo. Hindi radyo. Component. Corpulent. Ayan, corpulent. Ayan. Corpulent, ibig sabihin, mataba sa Ilocano, nalukmig. Pero kayo, hindi kayo corpulent. Hindi kayo tabain. Slim lang ako. Kita mo naman. Sa edad niyang yan, slim yan. Nag-gym lagi. Nag-gym. Hindi, maagang gumigising. Maaga di kayo natutulog. 8:30 tulog na ako. So maagang gumising, maagang matulog. Yes, Sherwin, Angel. Meron din ako kilala, maagang gumising, maagang matulog, maagang gumising, mataba pa rin naman. Corpulent pa rin naman. Ay nako, ako yun yata. para ako'y tinutukoy mo. Nako, may ating corpulent, yung ating word of the day. Ito meron ka DZRH mini component. At syempre meron ka rin DZRH Medianoche basket para sa darating na Chinese New Year. At meron ka rin kauna-unahan, syempre ang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan, Mami Vargas, sa'yo na yan. Thank you po, Angelo Palmones. Ayan, walang anuman po. I love you. Love you, Nay. Thank you. Parang walang love life to si nanay, panay I love you. Hindi Wala nga, single na ako Ay, single na. Ay, nako. Nay. Years na. Yung lolo ko, pogi. Hindi na ako nag-asawa Nay, yung lolo ko. Sakit lang ng ulo. Nay, yung lolo ko, pogi. Pogi yung ayoko na. Tama na. Sawa na. Napagsawaan na. Napaglipasan na ng panahon. Ayaw na. Suko na si nanay. Suko na si nanay. Sa mga naghahanap ng love life,
wag na pong subukan si nanay dahil ayaw niya na. Pero sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H baka na susunod nating winner sa Deezer H Pasko Panalo promo kasama syempre ang Pride with Fabric Conditioner. Arch number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin, at magandang umaga sa mga taga-Katmon, Malabon. Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Mas Malakas Promo! Alas 4:53 ang oras sa buong Kapuluan. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya't napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ayan. Ang ultabayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, maganda ang gising sa kinabukasan. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan, ha? Lalong-lalo na sa mga senior citizen. At saka yung mga nadadali ho ng super flu. Aba, kung gusto nyong kumonsulta, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo na naka-dedicate dyan ngayon at willing na sumagot ng inyong pong mga concerns. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At kapag bumili ka po ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Pwede wage FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Will Ashley ilag ba sa kanyang Love You So Bad co-stars na si Bianca Rivera at Dustin Yu? Bakit naman? Dapat hindi ganun ang tanong. Sino naman sila? Alamin natin muna kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Bahagi pa rin ng 51st Metro Manila Film Festival, nagkaroon ng konsyerto para sa Pilipino na ginanap sa Dubai para sa ating mga kababayan doon kamakailan lang. Dinaluhan pa rin ito ng ilang mga stars ng mga pelikulang kalahok sa MMFF 2025. Pero ang pinakahit doon ay ang tatlong bida ng pelikulang Love You So Bad na sina Will Ashley, Dustin Yu at Bianca Rivera. Ang daming mga fans na nag-abang sa kanila sa airport pa lang at kahit sa mall ay inabangan sila ng mga kababayan natin doon. Pero marami ang nakapansin na hindi na ganun kalapit si Will kina Bianca at Dustin dahil nag-give up na ang mga fans na Will at Bianca o ang Wilka. Marami na kasi ang nagsasabing tila lumalim na ang relasyon ni na Dustin at Bianca kaya post na lang daw muna itong Wilka fans. Wala pa namang inaamin sa na Dustin at Bianca pero mukhang may namumuo na ang magandang relasyon na hindi pa lang naman nila ito sinasabi sa publiko. Si Will Ashley naman ay happy na munang mag-isa at tila may pinaplano na ang GMA7 na isang show para sa kanya na iba naman ang kapartner niya. Kaya ng ating abangan, Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! Pinuna ng Commission on Audit ang Armed Forces of the Philippines dahil sa hindi otorisadong maintenance ng 6 na bank accounts. Sa audit report ng COA, nagkakahalaga ng kabuang 72.86 million at 201.86 million unliquidated cash advance ang naitala hanggang katapusan ng 2024. Ayon sa COA, ang mga naturang bank account ay patuloy na nasa Land Bank of the Philippines kahit walang legal na batayan para manatili ang mga ito doon at dapat sana nairimit na sa Bureau of Treasury alinsunod sa Section 11 ng Republic Act 11975. Sa ulat ng COA, pag-aari ng AFP Medical Center ang 3 bank account na may balance na mahigit 68 million pesos, 2 account sa Presidential Security Command na may 4.36 million pesos na balanse, at isang account ng Eastern Mindanao Command o ISMINCOM na mahigit
335,000 pesos ang balanse. Bukod dito napura rin ang COA na mayroong 201.86 million pesos cash advance na hindi na ilista o na-liquidate. Mahigit 82% nito ang na-classify pa bilang past due dahil hindi na settle sa nakalipas na 43 taon. Panibagong batas para sa AFP modernization kailangang mapagtibay. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regional na Ritual Manang Milky. Kailangan magpatibay ng isang bagong batas para sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Ang kay House Minority Leader Marcelino Libanan, kailangan kapalit ng AFP Modernization Law dahil magtatapos ng kasalukuyang batas sa 2027. Sabi ni Libanan, layunan ng panibagong batas na matiyak na tuloy-tuloy at pangmatagalan ang pagpaplano para matiyak ang kakayahan at kahandaan ng AFP sa harap ng mga hamon sa ating national security. 1995 ng unang pagtibay ng Kongreso ang 15-year AFP Modernization Program na may 50 billion pesos na initial fund at pinalawig noong 2012 at dinagdagan ng pondo. Saklaw ng AFP Modernization ang pagbili ng makabagong kagamitang militar, weapon system at defense technologies kabilang ang intelligence at surveillance capabilities. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, naglaan ang Kongreso ng 40 billion pesos para sa capital outlay ng AFP modernization habang meron namang 134.1 billion pesos na inaprobahan bilang unprogrammed appropriations. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Manang Milky. Oy, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, ha? Si Jose Ramon Nunod dyan sa New Jersey, dumating na daw ang kanyang supply ng Ultabayo. Nag-import pa siya, ha? Ayan, ha? At magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Palimbang, Sultan, Kudarat. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang bago mag-alas 5 na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Neozep Z Plus Forte. Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Champion detergent. Tapat po sa inyo. BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At tracing nga tayo ngayon ng Enero 2026, yun po ay Martes. Kasama na natin si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Good morning, Sir Angelo, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Patuloy na makaranas pa rin ng mga pag-ulan ang Cagayan, Isabela at Aurora dulot ng shear line. Sa Davao Region naman ay magiging maulan din dahil sa Intertropical Convergence Zone. Sa Cordillera Region at sa natitirang bahagi din ng Cagayan Valley ay makaranas din ng maulap na papauling at mahinang mga pagulan dahil naman po sa epekto ng amihan. Habang sa natitirang bahagi ng bansa, including Metro Manila, generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala din po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Wala na rin po tayong gale warning na nakataas ngayon sa lumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Yan mo ng latest wala sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, Cebu, kumusta? Cebu po. Sa Cebu, Cebu. Cebu, they will generally have a good weather naman. Good Although weather. Yung mga isolated conditions possible pa rin. Kasi yun ang wino-worry nila doon para doon sa nagpapatuloy na search and retrieval operation eh. Yes. So far po sa ating forecast, medyo maganda. improved weather naman po. Ayun, improved weather. Thank you, Ma'am Lori. Magandang umaga. Si Lori de la Cruz mula po naman sa Pag-asa. Pilipinas aktibong makikilahok sa mga dialogo tungkol sa mahalagang usapin sa Abu Dhabi Sustainability Week. Detalye na balita mula kay Let Tarciso Arich 14. Let, good morning.
Makikibahagi ang Pilipinas sa talakayan para makahanap ng mga solusyon sa mga hamon ng kasalukuyan at hinaharap na panahon na nangangailangan ng pagkakaisa ng mga bansa. Sinabi ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang departure statement bago lumipad patungong United Arab Emirates. Ayon sa Pangulo, higit pang isusulong ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa mga bagong partners na kapareho ng layunin para sa isang sustainable na mundo. Dadalo si Pangulong Marcos sa Abu Dhabi Sustainability Week kasama ang ibang heads of states para pag-usapan ang tungkol sa usapin ng enerhiya, tubig, pananalapi, pagkain at kalikasan. Umaasa rin ang presidente na lalo pang mapalalim ang relasyon ng Pilipinas at UAE sa pamagitan ng lalagdaang Comprehensive Economic Partnership Agreement at Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. Kasama ni PBBM sa biyahe, sina DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, DTI Secretary Maria Cristina Roque, Finance Secretary Frederick Go, DICT Secretary Henry Aguda at PCO Secretary Dave Gomez. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Dusseldorf, Germany. Guten Morgen! Tsaka doon ho sa mga suki natin na nakatutok dyan ho naman sa Jansan. Good morning! Nagbabala ang Philippine Drug Enforcement Agency UPDEA kaugnay ng mescaline, isang ipinagbabawal at mapanganib na droga na matatagpuan sa isang uri ng cactus na kilala bilang Lopopora williamsii o mas kilala bilang peyote. Ayon sa BDOIA, ang mescaline ay tinuturing ng dangerous drug sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substance. Ayon kay PDEA Director General Undersecretary Sigen Heneres, nabibili ang peyote sa ilang online shopping platform pero hindi ito ornamental plant kundi isang source ng drugs. Baloko ano ha. May masamang epekto rin na niya sa kalusugan ang naturang halaman, partikular na sa pag-iisip at katawan ng tao. Ayan pala mukhang cactus nga ano ha. Ganman, paglilinaw ng PDEA, hindi lahat ng uri ng Lopopora cactus ay illegal, kundi tanging ang Lopopora williamsii ang naglalaman ng mescaline lamang ang ipinagbabawal. Tingnan nyo, baka yan yung ibinibenta ho sa online o kaya nabibili ninyo. Mahamya, madali pa kayo. Mag-iingat ho kayo ha. Parang ordinaryong halaman lang pero yan pala meron pong dangerous content ha. Ito pa, kasado na ngayong araw ang taas presyo ng produktong petrolyo. Ito mas nakakatakot din to. Base sa magkakahiwalay na abiso ng kumpanya ng mga langis, tataas ng 30 sentimos kada litro ang gasolina at kerosene. Ayun! Habang 20 sentimos naman ang taas presyo ng kada litro ng diesel. Ipatutupan ang karamihan ng mga adjustment ngayong umaga, alas 6 na umaga, ayon sa abiso ng mga oil company. May bawas singil naman sa kuryente ang Manila Electric Company ngayong buwan aabot ng mahigit 16 na sentimo kada kilowatt hour. Ayon kay Jos Aldariaga ng Meralco, bababa ang power rates ng 16.1637 centavos per kilowatt hour sa billing period ng Enero dahil sa mas mababang transmission at generation charges. Sinabi ni Saldariaga, nakatulong din sa pagbaba ng singil ang mababang presyo ng kuryente mula sa spot market. Dahil dito ang isang household na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour ay makatitipid ng 30 piso, 33 pesos sa kanilang bill. 49 pesos naman ang mga gumagamit ng 300 kilowatt hour kada buwan. Nasa 65 pesos naman ang mababawa sa bayarin ng mga tahanang kumukonsumo ng 400 kilowatt, habang 82 pesos ang para naman sa nakagagamit ng 500 kilowatt hour. Samantala, sinabi ni Saldariaga, mas malaki sana ang bawas singil kung hindi lamang sa bahagyang nabawasan ng mas mataas na singil mula sa independent power producers, ganyan din ang mahinang halaga ng piso kontra sa dolyar.
At higit sa lahat, nandyan pa rin ho yung feed-in tariff, yung PIT-all. At nadagdagan pa ng green energy allowance. Yun ho yung subsidy na ibinibigay po ng mga consumer, ng ordinaryong taong bayan para po sa mga nag-i-invest sa renewable energy na mga bilyonaryo. Para naman masiguro natin na hindi sila malulugi. Binigyan ho sila ng kapangyarihan ng batas na binuo ho ng mga mambabatas natin, ng mga magagaling nating mga kongresista at mga senador. Matagal na ho yan, feed-in tariff, pero dapat ho, yan ho ma-revisit na, no ha? Pero sa halip na i-revisit, dinagdagan pa ng green energy allowance. Ayan, thank you ha. Tila mga miyembro umano ng diehard Duterte supporters o mga DDS ang nasa likod ng nilulutong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito naman ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro batay umano sa nababas na mga report kung saan nilapitan ang isang mababatas para isulong ang impeachment. Nandito pa ni Castro sa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte bago magsampa ng impeachment complaint laban sa Pangulong BBM, tulungan muna nila ang kanilang idolo. Ito yung nakita na rin natin sa balita na di umano na may lumapit sa isang mambabatas na mga supporters ng isang politician. So, at mukhang sila ay mga miyembro ng DDS. Okay? So, sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Handa umano ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na harapin ang anumang impeachment complaint na maaaring ihain laban sa kanya. Sa press briefing sa Malacanang, tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iginagalang ng Pangulo ang due process, ang konstitusyon at nananatili itong bukas sa anumang legal na proseso. Naninindigan din si Castro na walang nilabag na batas ang Pangulo at wala itong ninakaw na pondo mula sa bayan. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace. Akala ko may pang-apat pa eh. Nauna na ang itinuring ng Malacanang na bilang political maneuvering ang plano umanong pagsasampa ng impeachment laban sa Pangulo. Iginid din ito na walang sapat na batayan kundi pawang haka-haka lamang ang planong impeachment. Binigyan din naman ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na dapat dinggin ang House Committee on Justice sakaling maghain ng impeachment complaint laban naman sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nangangahulugan na niya na posibleng 2 impeachment complaint ang sasalang sa pagdinig ng Kamara dahil matatapos na rin sa February 6 ang 1-year bar rule laban naman kay VP Inday Sara Duterte. Well, hindi naman yan, palagay ko, pag nagkaroon ng hearing sa Committee on Justice, makikita yan. So kaya nga ako, I will be open. Yung aking isipan ay magiging bukas sa 2 impeachment. I will not endorse it, both, pero makikinig ako sa, magtatanong ako sa Justice Committee kung tungkol dito sa mga allegations sa kanila, pareho. Bagamat hindi dinetalye ang umano'y ugong na impeachment laban sa Pangulo, sinabi ni Erice maaaring ihain ito ng isang individual o grupo at i-endorso naman ng isang kongresista. Sinabi ng mababatas tiyak nakasama sa article of impeachment laban sa Pangulong BBM ang betrayal of public trust dahil sa kapabayaan nito sa pambansang pondo mula 2023 hanggang 2025 na naging daan ng kaliwat kanang anomalya lalong-lalo na sa flood control. At kamila nga po sa mga nasampahan na ng demanda, ang kanyang pinsan na si Speaker Romualdez. Iginit ang Malacanang na dapat dumaan sa tamang proseso ang anumang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at itrato ito sa parehong paraan ang pag-iimbestiga sa flood control. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nais ng Pangulo
hayaan ang proseso at papanagutin ang sino mang mapapatunayang may pananagutan tulad ng ginawa sa iba pang mga isyu na may aligasyon ng katiwalian. Bagamat hindi direktang sinabi kung susuportahan o hahadlangan ng Pangulong BBM ang impeachment complaint laban kay BP Inday, sinabi ng palasyo na igagalang ng presidente ang umiiral na mekanismo ng batas. Ibig sabihin, managot ang dapat managot. Ano po ba ang laging sinasabi patungkol sa mga maanumalyang flood control projects? Kung may issue, kung sangkot, dapat managot. Ganon din po ang dapat na itrato natin sa impeachment complaint. Kung isasampa po ito laban sa Vice Presidente. Matatanda ang una ng sinabi ng Pangulong BBM ng impeachment laban kay BP Inday ay pagaksaya lamang ng oras at hindi makatutulong sa agarang pag-angat ng bansa. 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa mga may lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:14 ang oras sa buong kapuluan. Number 1. Ang umaga, Pilipinas! Ay, may buntag kay Councilor Dave Tumulak dyan po sa Cebu City, ha? Nanawag na may kunsi. Maganda umaga, Pilipinas! Mahiwagang tunog! 3,000 po ang naghihintay ng premyo sa ating mahiwagang tunog. Nakagulat naman. Oo. Pero sa totoong buhay, hindi ho nakakagulat yan. Bakit? Tinatawag nga natin di ba? Tinatawag natin. Ang mga items na hinahanap natin ay gawa sa aluminum. Parang yung tabo natin sa bahay, di ba? Aluminum, may brand pa ng gatas. Aluminum ba? Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. So habang kayo po ay naliligo, gamit ang Shield Bath Soap pa, hulaan ang ating mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Pinawalang bisa ng Professional Regulatory Board of Civil Engineering ang lisensya bilang civil engineer ni dating Public Works Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa desisyon ng PRBCE dahil ito sa gross unprofessional at unethical conduct kaugnay ng pag-aproba ni Alcantara sa disbursement ng pampublikong pondo para sa ghost projects. Sa desisyon na patunayang lumabag sa Code of Ethics bilang civil engineer at sa tiwala ng publiko ang dating opisyal ng DPWH. Binigyan naman ng 15 araw si Alcantara para maghain ng motion for reconsideration. Kung hindi ito maaprubahan ay maaari siyang maghain ng notice of appeal sa commission proper sa loob ng 15 araw para sa naturang resolusyon. Matatanda ang kabilang si Alcantara sa mga engineer ng DPWH na manoy sangkot sa kickback scheme at ghost flood control projects dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Sabi ho, hindi naman daw po hindi ho magre-retract sina Bryce doon sa kanilang naunang testimonya dyan po sa Kongreso, sa Senado. Antabayanan po daw natin sa January 15 yung magiging paliwanag nila sa pagharap sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee. 8 regional at district officials ng DPWH ang nirelieve sa pwesto bilang bahagi ng major reshuffle ng ahensya sa harap ng nagpapatuloy na investigasyon kaugnay sa operasyon ng kagawaran.
Bagamat hindi tinukoy ang eksaktong dahilan, sinabi ni Secretary Vince Dizon, inalis sa pwesto ang mga naturang opisyal dahil daw po sa nagpapatuloy na investigasyon. Ayon kay Dizon, sa puldin ang ginawa nilang paglilinis ng ahensya, ang mga opisyal na bigong makapasa sa qualifications ng Civil Service Commission. Iginit ng kalihim ng naturang reshuffle ay tanda ng nagpapatuloy na commitment ng DPWH para sa pananagutan at profesionalismo. Alamin muna natin ang presyo ng mga bilihin dito po sa Port Avenue Market. Naku, yung presyo daw po ng baka tumaas. Pati daw yung ilang uri ng isda. Alamin natin ang detalye mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin, good morning. Ay, buntag, Kuya Angel, magugulat ka sa presyo nitong dalawang bidang isda ngayon dito sa palengke, dito sa may Port Avenue. Dahil itong hasa-hasa, Kuya Angel, mula sa 320 bawat kilo. Kung titignan mo, parang na mamurahin na, pero umabot ang 450 yung kilo ngayong umaga. Yung alumahan ay mula sa 320. May binibenta ngayon ng 400 pesos. Meron pang umaabot pa ito ng hanggang 400 pesos yung bawat kilo. Yung presyo naman ng karne, tulad nitong baka, katagal-tagal nang napako sa 450. Abay, pumalo na rin ngayon ng 450 o 60 pesos yung bawat kilo. Halos wala na raw bumibili ko, Angel, ng baka dahil karamihan na ngayon ay yung baboy. Yung halos binibili na ngayon ng mga namamalengke. Bihirang-bihira na raw. Pero itong presyo ng manok, tiling na ito medyo bumaba ang manok, Angel. Merong 190 hanggang 400 pesos. Ipagagandaan yung pork chop, ang giniling, yung bata ulihan ay 300 pesos. Yung unahan ay 280. Yung lempo, na bumaba na ito ng 360 pesos bawat kilo. Kung gusto mo naman mga light chicken, diba, itong Chinese chicken ay 400 bawat kilo. Ang Texas, meron mga Texas na buhay. Yung mga gustong bumili, bibili mo na 500 pesos. Yung native na manok, 500 pesos. Ito yung buhay. Abang itong iba pang mga manok. May mga manok na pwede mo pagpilian dito. Mabibili mo ng 380. Yung medyo maliliit na buong manok. Sa presyo naman ng iba pang lamang dagat, tulad ng pusit, 180. Itong pusit kalawang, ang pagkalamaris naman ay 320. Yung swans, mag-umpisa sa 380, ang pinakamahal ay 450. Napapansin natin, medyo tumaas ko yung presyo ng mga hipon ngayong 2 linggo ng taon. Sa presyo ng gulay, walang paggalaw halos dahil itong ampalaya ay nanatili. Bumaba pa nga itong ampalaya ngayon ng 160 para sa dating 180. Ang kamatis, merong 140 yung maliliit, pero yung mga ini-import, ito yung malalaki ay tag 200 pesos pa rin yung bawat kilo. Ang talong natiling mataas-taas pa, nasa 160 pa rin. Habang itong luya 200, ang sibuyas bumaba ng 180 to 200 pesos bawat kilo. Ang labuyo bumaba na ng 500 mula sa 600. Ang siling panigang 200, ang siling makopa meron ng 180 hanggang 280 bawat kilo. Sa presyo ng prutas walang paggalaw. Habang sa bigas naman nag-umpisa ito ng 35, susunod ng 40 at meron 58 at pinakamataas ngayon lalo na dinurado 80 pesos bawat kilo. Sa presyo ng balagkit, 58. Merong 80 at pinakamagandang klase, 100 pesos bawat kilo. Yan, pwede natin ang price laboratory na report mula po dito sa Port Avenue. Dito pa rin sa Race Park sa Caloocan, Maris 33. At ito kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 5, tetestigo si Public Works Secretary Vince Dizon laban kay dating Congressman Saldi Co. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, kaugnay ng isang proyekto sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ayon kay Dizon, dahil siya ang complainant sa marami sa mga kasong isinampa. Harap siya bilang testigo bilang bahagi ng paniningil sa pautang o pananagutan ng mga nasasangkot sa naturang anomalya. Una nang naglabas ng arrest warrant ng korte laban kay Co at iba pa
kabilang ilang mga opisyal ng DPWH at mga direktor ng SunWest Corporation kaugnay na umano'y anomalya sa flood control project. Magsisimula ang trial ng Sanigan Bayan kaugnay ng flood control scandal sa January 20. Inaalam pa ng Philippine National Police ang lokasyon ng 10 pang mamahaling sasakyan na umano'y pag-aari ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co at ng kanyang mga kumpanya. Ayon kay Police Brigadier General Hansel Marantan, Direktor ng Highway Patrol Group, mas pinigting pa nilang paghanap sa mga naturang luxury vehicle. Sinabi ni Marantan, mula 24 na mga sasakyan, 14 na ang nakita sa parking space ng isang condominium sa Taguig City. Sa naturang bilang, 12 pa lamang ang niyang na-turn over sa Independent Commission for Infrastructure, habang bigo naman silang makuha 2 iba pa dahil sa hindi gumagana ang mga ito. Babala ni Marantan sa mga driver at kustodya ng 10 pang luxury cars ni Co. I-surrender na lamang ito sa mga otoridad sa lalong madaling panahon dahil hindi rin naman nila magagamit o mabibenta ang mga naturang luxury vehicle. 27 na makalipas ang alas 5 na umaga. Oy, para ho doon sa mga pabalik ng Pilipinas, ha? Doon sa mga galing ho kung saan at babalik ng Pilipinas, huwag na magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate dito na gawang lokal but taste and looks global. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya i-check po natin. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate, ha? Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang tangerine chocolate ay 100% gawa ng ating mga magsasaka, ng mga magniniyog, ng mga kababayan natin dyan po sa lalawigan ng Quezon. 100% gawang atin. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ating tangkilikin. Ganda Umaga Pilipinas. 29 makalipas ang alas 5 na umaga. Ganda Umaga Pilipinas. 35 na makalipas ang alas 5 na umaga. Nananakit naman yung mga kasakasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Darating din hula tayo dyan. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kaya bawiin, kaya nating bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na. Kahit tayo'y lolo't lola na, with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. 5:36, mamaya nga pala, ha, meron na tayong panauhin dito sa studio. Tuturuan tayo kung paano tayo makakaipon. Dami nating mga New Year's resolution, di ba? Magbabawas ako ng timbang. Tapos nung makaharap ang masarap na pagkain, ay next year na lang. Magpapakabait na ako. May nakitang flood control project. Next year na lang. Mag-iipon ako. Wala na maiipon. Next year na lang. Ayan. If there's a will, there's a way, sabi nga nila. Kaya mamaya, tanong tayo sa eksperto kung paano tayo makakatipid o paano tayo makakapag-ipon. Aabot ng 51% ng mga Pilipino ang naniniwalang biggest factor na makakaapekto sa desisyon ng korte ang impluensya ng mga opisyal sa gobyerno para maiwasan ang conviction kaugnay ng kaso ng korupsyon na kinakaharap nila. Sa isinagawang survey ng Pulse Asia mula December 12 hanggang 15 noong nakarang taon, 25% naman ang naniniwalang makakaapekto sa desisyon ng korte ang quality of evidence laban sa mga naturang opisyal. Nasa 16% naman ang nagsasabing ang tagal ng pagdinig sa kaso. 8% naman ang naniniwalang makakaapekto sa desisyon ang pagiging patas ng hukom na hahawak sa reklamo.
Samantala, 44% ang mga respondent ang nagtitiwala sa justice system ng Pilipinas para mapanagot na ang mga matataas na opisyal ng gobyerno na sangkot sa katiwalian. Nasa 33 naman ang medyo tiwala. 24% ang hindi nagtitiwala na mapapanagot pa ang mga ito. Paano naman silang maniniwala? Kita ho ninyong nangyari kay Janet Lim Napoles. Si Janet Lim nakakulong. yung kanyang mga naging principal, yung mga yumaman dahil kay Janet Lim Napoles, ayun. Pabanjing-banjing lang, di ba? Pa-relax. Walang pananagot ang kinakaharap. Although may ilang nakulong, pero karamihan ay walay. Malayang malaya. Magandang umaga, Pilipinas! Nakatatanda ng utak ang regular na pagsiselfone bago matulog. Makinig kayo doon sa mga gumagamit ng cellphone. Nakatatanda ng utak ang regular na pagsiselfone bago matulog. Base sa pag-aaral, ang isang buwang palaging paggamit ng cellphone bago matulog ay nagdudulot ng karagdagang 4 na taon na pagtanda ng utak sa isang tao. Bukod kasi sa napupuyat ang isang individual na madalas na gumagamit ng cellphone bago matulog, nagpapataas din ang late night scrolling sa internet at social media ng anxiety at mental fatigue. Nakakaapekto din ito sa memorya, focus, mood at nakapagpapabilis ng pagtanda ng utak sa katagalan. Ayan Kaya sa mga suki natin nakatutok sa ating ngayon huwag gumamit ng cellphone bago matulog. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin ang number 1 councilor ng Cebu City. At siya rin pong namumuno dito po sa komite na nakatutok para po sa disaster management. Si Councilor Dave Tumulak ng Cebu. Councilor, maayong buntag. Maayong buntag, Sir Orly. Maayong buntag sa mga tagapaginig. Si Angelo to. Sir Angelo. Sorry. Kumusta naman ka, Councilor? Ayan. Okay lang naman po. Pasensya na kayo. Kaninang mga 2:58 early this morning, naka-recover na rin tayo ng number 11. It's a 58 years old female. So, isa na po. 11 na. Labing isa na. So, 25 na lang. Missing, 25 na lang yung missing. Okay. At saka yung nasa hospital, 18 patients admitted. Pero yung staging area, nailipat na ba? Yun nga yung puntahan ko ngayon. Kasi hanggang kagabi, hindi pa nailipat. Teka nga pala, Councilor, naglabas na ho ang DNR ng cease and desist order sa operasyon niyang Binaliw Landfill. Saan nyo ilalagay ngayon yung mga basura ng Cebu City? Sa ngayon po, kahapon lang nag-umpisa. Doon na rin po natapon yung mga basura dito sa Cebu City sa Barangay Pulog, Municipality of Consolacion. It's about 15 kilometers from Binaliw. Okay. O parang ganon. Pero ano yan? Open pit? Yes. Landfill na rin. Landfill din. Gaano karami ba, Councilor, ang basurang na-generate ng Cebu City? Actually, 500 tons a day. Wow! Ganong karami, Tapos ilan doon ang biodegradable? Ilang porsyento? Hindi pa po nakuha yung data. Basta 500 tons a day yan. Pero itong Binaliw landfill, nagre-recycle naman, nagsosorting din to. Yes, nagre-recycle, nagsosorting. Yan po yung facility na natabunan ng basura. Yung recycling facility natin. And I can imagine, dahil ang lalaki daw po ng makina nito, ibig sabihin, modern to. Makabago yung kanyang technology. Yung mga conveyors niya, ang napakalaki po. Marami pong mga conveyors doon sa loob. At saka marami tayong mga workers doon sa loob. Okay. Kaya nga, din nila nalaman na magubuho na pala kasi umaandar yung makina.
Oo. Pero bakit ang sabi dahil daw ho sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. That's not the first time na nangyari ho yung malakas na pag-ulan diyan sa Cebu City, Councilor. Yun nga po yung sabi ng management. Oo. Ano naman po, nung pagpasok ng January, hindi naman po gaano malakas yung ulan. Oo. At saka yung December, yung pinakamalakas po, yung November 4. Yung Bagyong Tino, November 5, parang ganon. Oo. Oo. Pero tuloy-tuloy ang pag-ulan the past few days bago ho nangyari yung In the past few days, hindi po. Hindi po. Hindi naman. So, ano kaya nag-trigger nun? Kaya nga, sabi ng management, may ground shaking at saka yung ulan last November, nakakontribute din. Hindi pa gaano nalaman natin talaga. Oo. Kasi yung DNR, EMB, magkakandak sila ng investigation. Oo. Although, sino ba naman ang may gusto ng ganitong klase ng trahedya, di ho ba? Oo. Yan po yung problema natin, saan tayo tatapon ng basura. Correct. Kasi limited lang yung araw na ibigay sa Pulog Konsolasyon sa Cebu City. Opo. Ang sabi nga ho ng management, fortuitous naman ito. Wala namang may gustong mangyari itong ganitong trahedya. But how is the management handling ditong mga victims? Kumusta mo naman yung mga biktima? Naman po sila at the first day of rescue and operation. Tumutulong naman sila. May mga tao naman sila. Pati nga yung mga managers nila na nakaligtas. Nandun, tumutulong talaga. 24 hours din. Oo. What about yung mga namatay? Yung mga namatay, may binigay na tulong yung Prime. Lalo na yung sa coffin, lahat na tulong binigay nila. Oo. Hindi naman sila napapabayaan, ano ho. Sa panig ho ng council, ano po ng city government, ano ho yung assistance naman na ipinagkakaloob natin dito ho sa mga victims? Yes, nagpapadala tayo ng mga psychologists, nagpapadala tayo ng mga social workers, yung mga rescuers natin, yung mga heavy equipment, mga ambulance, lahat-lahat po. Ibigay po natin. First day, tayo pong nagbibigay ng mga pagkain sa family and then the rescuer. The following day, sila na po yung sumasagot. And paano ho yung mga nag-aabang ng kanilang mga mahal sa buhay na mariretrieve kung sakasakali? Binigyan din po ng Prime Solutions. Binibigay din ng pagkain, lahat. Okay. So, pero ngayon, yung area, cordon naman ito, hindi naman to basta-basta napapasukan din ng mga naghahanap ng mahal sa buhay. Yes, hindi naman po pwedeng pumasok sila kasi ongoing yung operations natin, 24 hours. Marami po tayong mga rescuers na nandun. At saka interval po yung rescue operation din. 1 hour or 1.30 minutes yung interval po ng mga rescuers natin. Bakit ganun? Kasi po, napakahirap itong landfill. Lalo na itong ground zero. Kasi malalagay pong bakal, yung mga beams, saka yung mga basura nandun sa ilalim. Lalo na yung amoy ng tao. So, may methane na, presence of methane sa ilalim. At saka yung mga rescuers natin, kailangan hindi gaano exposed doon sa loob. Kailangan lalabas sila, papasok naman ulit yung mga rescuers. Yun po yung interval natin sa rescue operation. Pero itong mga rescuers natin, skilled naman sila. Ibig sabihin, trained sila for this kind of activity, Councilor? Yes po. At saka may mga tumutulong din naman sa atin ng mga private companies, lalong-lalo na yung mga mining. Nandito naman po sila tumutulong din. Okay. At teka nga pala, Councilor, kasi di ba yung isa sa na-rescue dati, na-retrieve buhay pa, no? Kaya lang, sa tagal nga ng pagkuha sa kanya, namatay din. So, are we moving towards the retrieval operation? Hindi na rescue operation to? O may probability pa rin na may buhay pa? Hindi pa rin po. Rescue pa rin po tayo. Okay. Kasi wala pong ibahan yung sa retrieval at saka yung rescue operations natin. Kasi napakahirap po pasukin. Dahil po doon sa mga bakal at saka yung mga basura nandun sa loob, yung amoy, yung methane. Marami po mga obstacles and challenges
na ano natin sa mga tao natin, lalo na yung mga rescuers natin. Oo. With the current pace ng operation, Councilor Dave, gaano katagal pa kaya itong gagawing rescue operation? Hopefully sa ngayon, 25 na lang yung hindi nakita. Oo. Baka makakita tayo ng mga passage na tuloy-tuloy na. Kasi yung nakita kasi natin, yung dahil dun sa bakal, kapag galawin mo yung bakal, nandun yung mga rescuers natin sa ilalim. So ginagamitan natin ng boom crane para naman aangat yung mga metal frame na napakabigat po. Yun po yung ano natin, na maangat lang, papasok yung mga rescuers natin doon sa ilalim. Oo. Gano'ng katanda na itong landfill na ito, Councilor? If I'm not mistake, mga ano lang po, 5 years. 5 years? Bago-bago lang. Bago lang. And compliant naman sila sa mga requirements ng DNR. Yes po, naka-operate sila. Oo. At saka hindi lang Cebu City yung nagtatapon ng basura dito. Ayun. Kasama pa rin yung mga municipalities. So, pati pala sila, may dagdag na problema ngayon. Yes po. Yun ang problema natin dito sa Cebu. At saka may info pong natanggap kahapon. Darating daw bukas si Presidente at saka si DILG Secretary. Okay. Baka naman po magbibigay ng solusyon. Well, I hope may lugar silang matutukoy, ha? Kasi sino ba namang lugar ang willing mag-accommodate ng basura, di ba? Except lang kung talagang may technology kang available, na magagamit for recycling, Kasi sa ibang bansa, ang basura binibili, di ba? Yes nga po eh. Oh. Yung mga tao, yung ibang challenges pa rin dito, yung mga tao nakatira doon sa mga landfill areas dito sa Cebu, talagang tutol na talaga sila. Pero teka muna, Councilor Dave, sorting out lang ang ginagawa ng landfill? Wala silang processing, halimbawa, yung mga recyclable pwedeng i-process into something? Wala pang ganun? Ano lang po, sorting lang po sila. Sorting lang. Sorting lang. Tapos yung renewable, binibenta? Sa mga recyclables nila. Yung renewable, ibinibenta? Parang wala pa po. Wala pa sa ganung stage. Wala pa po yan. Oo. Okay. So, estimate nyo mga 2 weeks or more or less bago matapos? More or less siguro sa mga 2 weeks. Mga 2 weeks. Matapos natin to. Dahil dito sa Kasi kapag mag-rescue operation ka, gagamit ka ng heavy equipment, gagalaw yung basura dun sa ibabaw. Yun din ang binabantayan natin. Baka may secondary landslide na naman. Oo. So, careful talaga yung mga rescuers natin at saka yung mga safety officers. Oo. At least, kanina sabi ng Pag-asa, medyo maganda daw po ang weather na inaasahan natin dyan sa Cebu. So, hopefully, hindi ito maging hindrance dahil pagka umulan na naman, madadagdagan na naman yung tubig, syempre, makukompromise na naman yung safety ng mga tao. Yes po, yun yung namin. Kasi ng isang araw, umuulan. Yung tao natin nandun sa loob. Pasintabi po sa mga kumakain, tumutulong sa ilalim. Sa ulan. Ay, naku, hirap nun, Oo. So, anyway, good luck, Councilor, from time to time, manawag lang migbalik para kung sa mga developments, ato pong maisibya din sa Manila, ha? Sige po. Dagang salamat sa pag-accommodate, Councilor. Thank you. May buntag. Si Councilor Dave Tumulak ng Cebu City. Maganda umaga, Pilipinas! 9 minuto na lamang bago mag-iises ng umaga. Yan ang binabanggit ko sa inyo kanina, maraming gustong magkaroon ng magandang New Year's resolution. At kasama dyan ang makapag-ipon. Kasama na natin ngayon si Ginoong Paul Christian Cortez, ang Head ng Digital Promotion and Utilization Department ng Land Bank. Pag-uusapan natin, paano nga ba mag-iipon? Sir Paul, good morning. Kumusta na kayo? Magandang umaga, sir. Happy New Year po. Happy New Year. Ayan, Number 1. Sabi nga nila, paano makapag-ipon? Taas-taas ng bilihin, konti sweldo. Yes, sir. Actually, isa po yan sa una, no? Isa yan sa mga stigma sa pag-ipon.
madalas po iniisip natin ang ipon ay para lang sa may extra na pera at ang pag-iipon po ay napakahirap dahil nga po mahirap mag-open account sa mga bangko. Pero Actually, sa totoo lang, lalong-lalo ng ibang mga commercial bank, kung ano-anong hinahanap, proof of income. Kaya ka nga, di ba, kung halimbawa estudyante, mag-open, excess mong di ba? So sa land bank, hindi. Hindi, sir. Ang kagandahan po sa land bank, dalawa, no, sir. If you're a student or kunyari po, first time na mag-open ng account, meron tayong tinatawag na basic deposit account. Okay. Ang pangalan po niya sa land bank, pag nagpunta po kayo, ay Piso Plus account. Piso Plus? Piso Plus. Ang ibig sabihin po nito, ito ay mga accounts na pwede nyo pong i-open sa land bank branch, pero para mas mabilis po, no, pwede pong i-open ito gamit ang inyong cellphone. Ibig sabihin, kahit nasa bahay po kayo habang nagtatrabaho, ang susunod na tanong po Teka muna, paano ka makakakuha ng account number? Ano, sir? Through our Land Bank mobile banking app, meron po kaming digital onboarding system. Ibig sabihin, makakapag-open po kayo ng account nang hindi po kayo pumupunta sa bangko. Anong ID? Sir, para po sa mga estudyante, pwede po ang PhilSys, pwede po yung mga government-issued ID, pero pwede rin po ang student ID. Pwede rin po, sir, kung gusto po nila, kung wala po talagang ID, pwede po yung barangay certificate. Okay. Hanggang magkano ang pwede mong i-deposit? Ang pwede pong i-deposito sa basic deposit account ay hanggang 50,000 pesos. Oh, kalaki tapos magkano maintaining nun? 0 po. Yes, sir. Yun ang kagandahan po sa Piso Plus account. Kahit Piso Plus po ang pangalan niya, ang opening at maintaining po ay 0. Ibig sabihin, hindi po kailangan na may pera ka na agad para makapag-open ng account. Kasi ang pinaka-critical po ay ang pag-open ng account bago pa po yung mismong pag-ipon. Then after po nun, kahit po mag-ipon kayo ng paunti-unti, pwede na po. Ayun. So anytime pwede ka mag-deposit. Pero paano ka magde-deposit? Online din? Pwede ka rin po mag-deposit online. Yung pong account ninyo ay possible recipient of InstaPay. Ibig sabihin, kung meron ka pong GCash account, meron kang Maya, pero gusto nyo po na nagsisave ka, yung hindi mo magagastos, ililipat nyo po sa Land Bank. Anong pupuntahan? Pupunta lang po kayo pwede po sa App Store or pwede rin po sa Google Play. Ida-download nyo lang po yung Land Bank Mobile Banking App. Land Bank Mobile Banking App. Ayan, yes po. O doon sa mga nagrereklamo na hindi makapag-open ng account, ito lang pala solusyon Land Bank Mobile App. Ayan, yes po. Piso account. Piso Plus account. Piso Plus account. Walang maintaining balance. Wala pong maintaining at wala rin pong opening account. Okay. Yun yung kanina, Piso Plus account. May binabanggit ka pang isa. OptiSaver po. Ano naman OptiSaver? Si OptiSaver, kapag naman po meron ka ng mga extra na funds, kunyari po, nakakuha ka ng 13th month pay ng bonus nyo ng December. Ubus ni. Joke. ayun, sir. Pwede ang OptiSaver naman po, kung at least 50,000 pesos, mas mataas naman po na interest sa makukuha nyo. At meron, kapag po 50,000 nyo dineposito ninyo, meron po itong libreng personal accident insurance. Yung account na yon, merong automatic na accident insurance. Yes po. For 1 year? For 1 year po yun. Magaling Okay. Ang maganda po dito, tiered din po yung interest. Habang lumalaki po yung deposito ninyo, tumataas din po yung interest. Kapag po umabot na po kayo sa 500,000, meron na po itong kasamang life insurance. Teka muna, Sir Paul, may depositor ako ng Land Bank. Pwede ba akong mag-open ng ganung account? Yes, sir. Ng OptiSaver? Opo. Di ba meron na po kayong account existing sa amin. Opo. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa inyong Land Bank branch para po sabihin na mag-open po kayo ng OptiSaver. Kasi yung OptiSaver po, number 1, mas mataas ang interest. Magkano? Up to 4% po. Depende sa deposito. Sa deposito? Opo. Laki nun Yung regular, di ba, halos walang 1% Opo. Ito, halos 4%. Yes po. yan? Pero tiered po ito. Mag-uumpisa po siya sa 0.5, tapos 1%, 2%, 3%, 4%. Depende po sa amount ng EDB. Yung pong balanse. Pero mas malaki po kaysa sa regular savings or karamihan po kasi ng mga accounts ngayon naka-zero interest bearing. Ibig sabihin po wala kang kinikita. So ito, kung hanggang gaano katagal ang retention mo? Ang maganda po sa OptiSaver, wala pong retention. Hindi po ito katulad ng mga traditional na high-yielding savings account. Kunyari, i-invest ko to. High yung interest sa akin, pero dapat i-maintain ko to for 1 year.
Ito po, anytime pwede nyo rin po itong i-withdraw. Okay. So, ganito, alam ko medyo nahirapan ka pumunta dito ngayon po, Lano, ha? Pwede ba, telepono tayo mag-usap bukas? Kasi ang dami ko pang gustong itanong, ang dami tuloy nagkaroon ng interes. Yun daw bang yung dang piso, may libreta sila makukuha? Wala po. Wala. Meron po silang meron po silang digital card. May digital card. Yan po, yun po yung tawag natin. Pupunta sila sa bangko para to get their parang ATM? Hindi na po. Yung pong mobile banking app, doon na po may issue yung digital card. Ibig sabihin po, meron po kayong virtual card na nandun. Okay. Pero just in case po, gusto nyo pa rin po kumuha ng card. Kasi may paggagamitan kayo. Pwede po kayong bumisita sa Land Bank branch. Para kumuha. Tapos teka muna, yung digital account na pwede rin lagyan yun? Yes po. Pwede kang, halimbawa, ang nanay mo nasa abroad, gusto doon mag-deposit para sa'yo, pwede rin yun? Pwede rin po. Kaganda naman pala. Saan sila pwede tumawag? Bukod sa app ng Land Bank, saan pa pwede tumawag? Pwede po silang tumawag sa customer care hotline ng Land Bank at 84057,000. Pakiulit? 84057,000. 804-8405-7000. Paul, maraming salamat for joining us. It's just a quick discussion pero ang dami ho nagka-interest kaagad. Kaya mabalikan natin si Paul Christian Cortez, ang head ng Digital Promotion and Utilization Department ng Land Bank. Maganda umaga, Pilipinas! Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. 4 na minuto na makalipas ang ACS na umaga. This time check is brought to you by... Bata pa lang ako, nakapokus na ako sa pagsasaka. Alam kong dito ako may pag-asang umasenso. Pero sa hirap ng buhay, muntikan nang di umusbong ang mga pangarap ko. Mabuti na lang, merong maasahang kaagapay sa pag-asenso. Madali lang mag-apply, malit pa ang interes. Kaya ngayon, ang mga binhing itinanim ko, unti-unti nang nagbunga. Panigurado, may anihing magandang kinabukasan ang ating mga susunod na henerasyon. Gaya ni Ginoong Giordani Cara, 2024 Land Bank Ulirang Magsasaka Awardee. Kaya mo ring pagyamanin ang iyong agribusiness sa tulong ng Land Bank AgriSenso Plus. Ang Land Bank AgriSenso Plus ay programang pautang ng Land Bank para sa mga magsasaka, mangingisda, SMEs at korporasyong nakapokus sa agrikultura. Land Bank AgriSenso Plus, kaagapay sa pag-asenso. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa pinakamalapit na Land Bank Lending Center sa inyong lugar. Bili ni Itay, pagyamanin ang lupa't pananim, paghandaan ng bukas. Sa lahat ng yan, katuwang mo ang Land Bank. Sinanay kami sa makabagong kaalaman at pamamaraan, pati pagsulong sa moderno at sustainableng agrikultura. Naging tulay din sa pagtawid namin sa mundo ng digital. Napagyaman ko ang lupang pamana ni Itay. Katuwang ang Land Bank, sigurado ako sa masagana at maunlad na bukas.